Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Sidro. Taong 1998. Probinsya ng Butuan. Mabuti naman po at nandito na kayo, tay. Pasado 1:00 na po ng madaling araw. Saan kayo galing? Wika ng binatang si Sidro. Wala ka na roon, Sidro. Siya nga pala, sa susunod na mga araw sa kubo muna ako mamamalagi. Kinakailangan kong bantayan ang taniman. Nagsimula na namang kumilos ang mga kawatan. Marami ng baes ang nawala sa atin. Ayos lamang naman siguro sa iyo kung ikaw lang mag-isa rito, tama? Tugon ng ama. Ayoko sanang mangialam, tay. Pero nakakabahala na po yung ginagawa niyo. Ilang ulit ka na nakikipagkita sa aswang. Tsaka ano ho ba yung iniabot niya sa'yo? Balak niyo ho bang magpahawa? Ikaw na rin ang nagsabi na madaling araw na. Bakit hindi ka pa magpahinga? Mauna na ako. Kumuha lang ako ng tubig at kape. Doon na muna ako sa kubo. Wika ng ama na kagad nang lumabas. Pabalibag pang isinara ang pinto. Hindi na nagulat si Sidro. Ganito ang ama. Nagagalit sa tuwing itatanong ang bagay na yun. Sa loob ng 1 linggo, binantayan ni Sidro ang kilos ng ama. Nakahinga ng maluwag ang binata. Nasa kubo lang ito at nagbabantay sa pananim nilang mais. Ngunit kahit ganon, hindi niya maiwasang mapaisip kung talagang tapos na ang pakikipagtagpo nito sa aswang o sadyang may nangyayari na sa magulang. O Sidro, nandiyan ka pala. Halika rito at sabayan mo kong mag-agahan. Sigaw ni Tatay Idong na nasa kabilang dulo ng taniman. Lumapit naman ang binata at tinulungan niyang maghanda ng lamesa. Mabuti na lang talaga at naisipan kong magtanim ng talong. O ito, may pang-ulam na tayo. Kunin mo ang suka sa loob. May sili din doon sa lagayan. Sumunod naman si Sidro. Ngunit pinabagabag ito sa kilos ng ama. Masayahin ito. Punong-puno ng enerhiya. Maaliwalas ang mukha na taliwas sa ekspresyong palagi niyang nakikita. Hindi ito palangiti ngunit ngayon ay nakuha ng tumawa. Pinagmasdan niya ang ama hanggang sa natapos ang kanilang agahan. Tay, ayos lang po ba kayo? Parang may napanalunan kayong malaking halaga. Ang lawak ng pagkakangiti niyo. Abot tenga na oh. Higit pa sa nanalo sa isang sugal, Sidro. Kung alam mo lang ang dahilan ng aking kasiyahan. Nako, pati ikaw matutuwa rin. Wika ni Tatay Idong. Ngunit nang tanungin kung ano, hindi na nag-abalang magsalita. Nagpaalam na lamang din si Sidro dahil meron pang pagsasanay na dapat daluhan niya. Si Sidro, 23 anyos, pamangkin ng isang manggagamot na nagsisilbing guro sa pagsasanay upang maging ganap na manunugis ng aswang. Si Tio George, kapatid ng ina. 6 na buwan na nila itong ginagawa ng palihim. Ang binata ang mismong lumapit para magpaturo. Hindi naman pinagkaitan dahil para sa manggagamot. Mas mainam ang ganon. Dahil madadagdagan ang tagapuksa ng mga nilalang. Pagkarating ni Sidro sa tahanan ng tiyuhin,
Kaagad itong sinalubong ng ina na paika-ikang naglakad. Tinulungan niya itong makabalik sa pagkakaupo. Ang karamdaman ng ina ang nag-udyok sa kanya na matuto ng lihim na karunungan. Dahil may aswang na nagkasala nito, sisingilin upang makaganti. 1 taon na ang nakalipas noong magsimulang indahin ng ina ang pananakit ng tuhod. Nung una ay mukhang simpleng arthritis lamang. Ngunit habang tumatagal, kakaiba na ang sintomas na pinapakita. Mabuti na lamang ay nariyan ang tiyuhin na manggagamot. Subalit nang sandaling humingi sila ng tulong, hindi na ito kinilala ng ama. Magkaaway ang dalawa dahil lamang sa iisang pagkakamali na dapat si Tatay Idong ang masisisi. Ngunit nabaliktad at si Tio George ang pinalabas na makasalanan. Ito ang nag-ugat para ituring nakaaway ang isa't isa. O Nay, hindi niyo na po kailangang tumayo para salubungin ako. Ako na po mismo yung lalapit sa inyo. Kumusta po kayo? Mabuti na yung pakiramdam ko, anak. May pagkakataon na sumasakit pa din ang tuhod, pero hindi na kagaya dati. Siya nga pala, kumusta ang tatay mo? Huwag niyo na pong intindihin si tatay, Nay. Sa ngayon, ako na po ang bahala sa kanya. Si Tio George po nasaan? Nasa likod. Nag-iihaw ng manok at isda para sa tanghalian. Mas mabuti pang puntahan mo at tulungan. Marami-rami yung ihahanda niya. Kaarawan niya ngayon. Wika ng ina. Dali-daling nagpunta sa likod bahay si Isidro. Naabutan doon ang tiyuhin na abala sa pag-iihaw ng isda. Nilapitan niya ito at binate. Maligayang kaarawan, Tiyo. Panibagong taon ng buhay. Nadagdagan na naman yung edad mo. Pero parang mas bumabata pa po kayo ah. Tanghaling tapat at uumpisahan mo ko sa mga ganyang banat mo ha. Ganun talaga ang buhay ng mga gwapo. Imbes na tumanda ang itsura, mas buwabata sa paglipas ng panahon. O ito, pakitapos. Masyado nang mainit ang kamay ko kakaihaw. Siya nga po pala, Tiyo. Kumusta po yung karamdaman ni nanay? Tuluyan na po bang natanggal sa katawan niya yung sumpa? Kaninong umaga, sinuri ko ulit. Wala na ang sumpa pero ipagpapatuloy ko pa rin ang gamutan hanggang sa katapusan ng buwan para makasigurado tayo. Ikaw ba? Kumusta ang kondisyon ng katawan mo? Magsasanay tayo mamaya at kapag pwede na, may ibibigay ako sa'yo. Nasa maayos na kondisyon ng katawan ko, Tiyo. Parang kaunti na nga lang kaya ko nang lumaban eh. Ano po pala yung ibibigay niyo? Malalaman mo mamaya. Itoon mo muna ang pansin mo sa iniihaw. Masusunog na oh. Mauna na akong pumasok sa loob para maihanda ang hapag baka nagugutom na ang nanay mo. Naging masaya ang pagsasalo sa tahanan ng tiyuhin. Hindi muna ito tumanggap ng pasyente para kahit papano mabigyan ng oras ang araw ng kapanganakan. Ngunit sa kalagitnaan ay nabulabog ng ingay mula sa labas. Ang bakod na kawayan, binangga ng nakawalang kalabaw. Nang mapagtantong alaga yon ni Tatay Idong, nagmamadaling lumabas si Isidro para habulin ang nawawalang hayop. Tumulong na din si Tio George dahil masyadong agresibo at malaking bahagi ng bakod ang nasira. Pati ang pananim na saging sa gilid ay natumba. Nako, niluwagan na naman yata ni Tatay Idong yung tali nito. Nakawala tuloy. Agresibo pa naman yung isang to. Nasa na ba yung tatay mo?
Ngayong linggo lang 3 beses nang nakawala ang kalabaw na ito. Wala na bang nagbabantay? Siya lang naman po yung nag-aalaga sa mga kalabaw namin. 2 po ito eh. Yung isa maliit pa kaya nasa kulungan. Ito naman yung ginagamit ni tatay sa pag-aararo. Ewan ko ba? Matibay naman sana yung lubid pero nagawa pang makawala. May ginagawa na naman siguro si tatay kaya hindi nabantayan ng alaga. Yun bang sinasabi mong pakikipagkita niya sa aswang? Hindi mo ba naitanong sa kanya kung anong ginagawa nila? Bago makasagot si Isidro, napalingon sila sa biglaang pagsulpot ni Tatay Idong. Galit na galit ito at dinuro sa kanila ang hawak na itak. Hoy, wala kang karapatan na magtanong sa kung anong ginagawa ko sa buhay. Ang kapal ng mukha mong mangilam. Sino ka ba sa inaakala mo? Ha? Bitawan mo nga yung alaga ko. Tatay naman, walang masama sa pagtatanong. Nagagalit ka kagad para yun lang eh. O ito ang kalabaw mo. Niluwagan na naman siguro yung tali kaya nakawala. Si Isidro na mismo ang nagabot ng tali ng kalabaw sa ama. Pagkatapos, bumalik sa pagkakatabi sa tiyuhin. Sa simpleng kilos na ito, nadagdagan ang galit ni Tatay Idong. Ganyan nga. Magkampihan kayo. Wala naman kayong ibang nakita kundi ako. Pagkaisahan niyo ko dahil diyan kayo masaya. Tatay, ano ho bang problema niyo? Wala namang ginagawang masama sa inyo ah. Lasing po ba kayo? Kaya ang init-init ng ulo niyo. Sumasabay pa sa tirik ng araw. Umuwi na lamang po kayo at wag nang manggulo. Pati ikaw, Isidro. Dumidikit ka na sa tsuhin mo yan. Ano? Sa kanya ka na magtitiwala. Katulad ka lang din ng iyong ina. Bakit ba ang hilig niyong magtiwala sa isang mapagkunwari? Manggagamot kuno, pero isa namang mangkukulam. Kung tungkol pa rin ito sa nakaraan ni Dog, mas mabuting wag mo nang halongkatin pa. Alam nating pareho kung sino ang may mali sa sandaling yon. Wag mo kong subukan. Manipis na lang ang pasensya ko sa'yo. Wag mong ubusin. Bakit? Nagpipigil ka ba? Halika rito. Ipakita mo ang tunay mong kulay. Hindi yung nagmamalinis ka. Dahil lang totoo, may temang yung budhe. Napabuntong hininga na lamang si Tio George. Kahit gaano pa kalaki ang galit kay Tatay Idong, hindi niya magawang patulan dahil nag-aalala sa kapatid at sa pamangkin. Marahan itong tumalikod at bumalik sa loob ng tahanan. Nagpatuloy sa pagkain. Tignan mo na, isa kang duwag. Kung sa bagay, wala ka rin namang laban sa akin. Naturingan pang manggagamot. Titiklop lang naman sa isang ordinaryong taong kagaya ko. Tay, tama na. Kung ano-ano na yung sinasabi ninyo. Mahiya naman kayo. Hindi nyo ito pamamahay. Bakit? Sa tingin mo ba gusto ko mapunta sa lugar na ito? Napadpad lang ako dahil sa paghahanap ng kalabaw ko. Nasa katinuan pa ako para sadyain ang bahay na ito. Kaya ikaw, umuwi ka na rin kung gusto mong may maituring pang ama at tahanan. Napailing na lamang si Isidro sa inasta ng ama. Hindi makapaniwala sa biglaang pagbabago ng ugali. Yung kaninang masaya at magaanang pakikitungo, ngayon ay parang bulkan na sumasabog. Pagsapit ng hapon, nagpunta na sila sa lugar na kanilang pinagsasanayan. Mano-manong laban sa pagitan ni Isidro at ng tiyuhin. Sinubok nila ang lakas, liksi at konsentrasyon. Habang naglalaban, hindi maiwasang matuwa ni Tio George sa determinasyong ipinapakita ng pamangkin.
Hindi niya akalain na makalipas ang ilang buwang dahan-dahang pagsasanay. Handa na ito ngayon. Matapos ang walang tigil na pagpapalitan ng lakas, nagpahinga na sila. Parehong hinihingal at kagad uminom ng tubig dahil sa pagkakauhaw. Tagaktak ang pawis at bahagyang nanginginig ang katawan niya. Hanggang dito na lang ang pagsasanay natin, Sidro. Bukas na bukas, pwede na kitang pahintulutan na gawin ang iyong misyon. Talaga po, tiyo? Kung ganun, humanda sa akin yung mga aswang na yun. Matitikman niya yung inipon kong galit sa loob ng ilang buwan. Sa wakas, makakaganti na ako para kay nanay. Halika na, malapit ng dumilim. Umuwi na tayo dahil may ibibigay pa ako sa'yo. Nakangiti habang nakasunod si Sidro sa tiyuhin. Hindi niya alam kung anong ibibigay nito. Ngunit labis na tuwa na ang nararamdaman niya. Wala naman itong inaasahan na matatanggap matapos ang pagsasanay. Ang gusto lamang ng binata, maihanda ang sarili sa pinaplanong paniningil sa nilalang na nagkasalasay na. Pagkarating ng tahanan, kagad itong pinapasok ni Tio George sa kwarto. Hindi pa nakapagsasalita ay kagad na inabutan ng maliit na kahon. Nagtatakang binuksan. Bumungad ang isang kwintas na merong nakalambitin na hugis triangulong may nakaukit na isang mata sa gitna at mga letra at simbolo sa bawat gilid. Namanak ko pa yan sa aking kanununuan. Matagal ko nang itinago dahil sa panggagamot na katalaga ang aking kapalaran. Ngayong nandito ka na, handa at punong-puno ng determinasyon sa sarili, ipinagkakaloob ko ang medalyon na yan. Suotin mo at siya na ang bahalang promotekta sa iyo laban sa anumang kasamaan, mapatao man o sa iba't ibang nilalang. Hindi maitago ni Sidro ang tuwa habang tinitignan ng kwintas. Kagad niya itong isinuot. Ilang sandali pa'y may naramdamang enerhiya mula roon. Naubusan ito ng salita para magpasalamat at napayakap na lamang sa tiyuhin. Hindi lang yan. Meron akong ipinagawang itak. Matalim at sa isang saksak lang, kaya nang ikamatay. Inulasyonan ko, dinasalan at pinahiran ng langis. Sidro, mula sa araw na ito, ikaw na ang magtatanga ng Trespico Dignum. Ano, handa ka na bang hanapin ang aswang na nagkasala sa iyong ina? Handang-handa na po ako, tiyo. Ngayon na kumpleto na lahat ng kailangan ko. Sisiguraduhin kong wala nang kawala ang nilalang na yon sa oras na mahanap ko siya. Kahit saan mang sulok nagtatago ang hayop na yon, gagalugarin ko mapugutan lang siya ng ulo. Wika ni Sidro. Pagkatapos nilang maghapunan, nagpaalam na ito na uuwi sa ama. Hindi ito pwedeng matulog sa tahanan ng tiyuhin dahil paniguradong susugod ito at umiiwas na lamang sa gulo. Sidro, anak, sigurado ka ba sa napagkasunduan niyo ng Tio George mo? Anak, maayos na ako. Magaling na. Huwag mo na lang isipin pa ang nangyari dati. Nay, hindi po. Malaki yung kasalanan ng aswang na yun sa atin eh. Sa inyo. Kamuntikan na kayo maging halimaw. Hindi pwedeng wala akong gagawin. Alam kong hindi mabuting gawain ng paghihigante. Pero wala naman pong masama kung gusto ko lang ibalik sa kanya yung ginawa niya sa inyo. Hindi po ba? Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Sagot ako ni Tio. Hindi niya ako pababayaan. Gayon din naman po ako sa sarili ko eh. Mauna na po ako. Dahil baka hinahanap na ako ni tatay. Magpahinga na rin po kayo.
Wika ni Isidro. Pasipol-sipol pa ang binata habang binabaybay ang kahabaan ng daan. Hindi na siya nagdala ng sulo dahil maliwanag naman ang buwan ng gabing yun. Hawak-hawak pa ang medalyon habang nakangiti. Hanggang ngayon ay hindi pa din makapaniwala sa bigay ng tiyuhin. Pagliko niya sa gawing kanan, napawi ang pagkakangiti matapos maramdaman ang malakas na enerhiya ng tangan. Nagiinit ito na wala siyang ideya kung bakit. Tila may bantang panganib ngunit wala naman sa kanyang isipan na tumakbo. Sa halip, hinanap ang pinagmula ng kakaibang pakiramdam. Lumiko siya at sumuot sa kakawian. Hindi na nagulat nang makita ang ama na nakikipag-usap sa aswang. Ganito pala yung reaksyon ng medalyon kapag merong aswang sa malapit. Ayos to ah. Madali kong matutuntun yung animal na yun. Pero uunahin ko muna ang kalokohang to ni tatay. Wika sa sarili, habang minamanmanan sa hindi kalayuan ang ama at ang aswang. Base sa hubog ng nilalang, sa kabila ng nakakatakot nitong itsura, makikilala pa rin na isa itong matandang babae. May kung anong inuusal dahil bumubuka ang bibig. Si Tatay Idong naman, tumatawa habang tinitignan ang laman ng iniaabot na supot. Basang-basa ito at tumutulo pa ang katas na hindi pa malaman kung tubig o dugo. Matapos ng pag-uusal ng aswang, naghanda na ito sa pag-alis ngunit kinausap pa ng ama. Kailan ba ito mauulit? Anong oras? Anong araw? Para naman hindi ako mahuli sa tagpuan natin. Saka kung pwede damihan mo dahil malakas kumain ang alaga ko. Kulang na kulang ito. Napaatras si Tatay Idong nang tangkang susugod ang aswang. Nagalit ito sa kanyang pagrereklamo. O kalma, hindi naman kita inaano. Nagsasabi lang ako para malaman mo kung gaano kakulang. Lumalaki na ang alaga ko. Sana naman malaki na rin ang ibibigay mo sa susunod. Huwag mo kong takutin dyan dahil kaya kitang ipapatay. Mauna na ako. Bumalik ka na rin sa lungga mo. Sa Huwebes ulit tayo magkita sa ibang lugar naman. Doon malapit sa Pilapil. 12:00 ng gabi. Aasahan kong doble na ang dadalhin mo. Wika ni Tatay Idong. Hinintay pa nitong makalis ang aswang bago lumakad. Dire-diretso ang paghakbang na parabang hinahabol. Lumabas si Isidro sa pagkakatago at tinignan ang direksyong dinaanan ng aswang. Nang pakiramdaman ng medalyon, unti-unti nang nawawala ang pag-init. Tatay, ano bang kalokohan yung ginagawa mo para makipagkasundo ka sa isang aswang? Anong alaga ang meron ka? Para siya pa'y magbigay ng pagkain. Ano bang tinatago mo? Wika ni Isidro sa sarili. Napahugot ito ng hininga. Sinubukang di maghanap ng bakas na posibleng magturo kung ano ang ginagawa ng ama. Ngunit wala itong mahanap sa bahay. Wala ding makuha sa mismong kwarto nito. Binuksan niya ang bintana at nilanghap ang malamig na simoy ng hangin. Halos magkadikit na ang dalawang kilay sa pagiging seryoso. Nang maisip ang kubo sa taniman nila ng mais, nagmamadali itong lumabas at nagpunta doon. Pagkarating kakaibang kilabot ang kagad naramdaman. Nagsitayuan ang mga balahibo sa katawan at ang medalyon ay nagsimulang uminit. Lumakas ang kutob niyang isang halimaw ang tinatago ng sariling ama. Bago magpatuloy, sinigurado muna ng binatang walang makakita sa kanya. Ngunit papunta pa lamang sa silong, bumungad si Tatay Idong.
Kagad siyang kinaladkad palayo. Anong ginagawa mo dito? Ang linaw ng billing ko na hindi ka pwede rito sa kubo. Doon ka lang sa bahay. Mahirap bang unawain yon? Hindi pa po kasi ako inaantok, tay. Wala din ako magawa sa bahay kaya naisipan kong pumunta dito para tumulong sa pagbabantay ng mga pananim. Kayo na rin po yung nagsabi na pinagtripan ng mga kawatan yung mais natin eh. Hayaan niyo po akong tumulong sa pagbabantay para masigurong walang mababawas sa mga pananim. Hindi na kailangan. Kaya ko na itong mag-isa. Umuwi ka na bago pa ako mawala ng pasensya. Hindi mo naman siguro gugustuhin na magalit ako, hindi ba? Magagawa niyo po bang magalit sa isang anak na gusto lamang tumulong sa ama? Ano po bang kinakatakot niyo? Kung umasta kayo ng ganyan parang may tinatago kayo ah. Daig niyo pa yung kriminal. Minsan nang dinalaw ng NPA ang lugar na ito. Pero alam ko naman po na hindi kayo nagtatago ng isang delikadong tao, hindi po ba? Habang tumatagal, mas lumalakas ang enerhiya nito at labis na nagiinit. Gustong gusto niya nang pasukin ang silong kung saan ginawa ng espasyo ng ama na saktong pagtaguan. Kung hindi ito nagkakamali, doon ito itinago ang tinatawag na alaga. Wala na akong panahon para makipagsagutan sa'yo. Sidro, ako na ang nakikiusap. Umuwi ka na. Kung wala kang magawa sa bahay, magpunta ka sa tsuhin mo at magliwaliw doon. Total nagkakasundo naman kayo. Basta wag na wag kang magtatangkang pumasok dito sa kubo. Mahigpit kitang binabalaan. Alis na! Wika ni Tatay Idong. Itinutulak pa nito si Isidro upang lumakad palis. Umalis ang binata ngunit minanmanan sa hindi kalayuan ang ginagawa ng ama. Kaso nga lang, dahil may dingding na ang silong, hindi na makita kung anong nangyayari. Aktibo pa rin ang medalyon at kahit gaano na niya kagustong sumugod ay nagpigil. Kinakailangan pa ring mag-ingat dahil hindi alam kung anong klaseng nilalang ang makakaharap. Dahil walang magawa, napilitan itong umuwi at sa tahanan nagpatuloy sa pag-iisip. Hindi rin naman nakatulog dahil sa palaisipang nangyayari. Pagsapit ng umaga, maagang umalis upang pumunta sa tahanan ng tiyuhin. Ngunit bago yun, dumaan muna sa kubo upang malaman kung ano na ang kaganapan. Ngunit muli itong hinarang ng ama. Ang tigas talaga ng ulo mo, bata ka. Manipis na lamang ang pasensya ko para sa'yo. Huwag mong sagarin. Hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko. Umalis ka na. Huwag kang magpunta rito sa kubo. Ilang ulit na kitang pinagsabihan. Makinig ka sa akin. O ito 20 pesos. Gumala ka kung saan mo gusto. Alis na! Napabuntong hininga na lamang si Isidro. Naging masama na rin ang kanyang tingin sa ama. Kung paubos na ho yung pasensya mo, ganon din ang sa akin. Kung patuloy ka sa pagmamatigas mo, pasensya ka na tay. Hindi ko alam kung anong magagawa ko kung sakaling isang halimaw ang tinatago mo. Wika ni Isidro. Umalis ito ng taniman at dumiretso sa tahanan ng tiyuhin, kung saan naghihintay ang ina sa kanyang pagdalaw. Oh anak, napaaga ka yata ngayon ha. Nag-away na naman ba kayo ng tatay mo? Pagpasensyahan mo na siya ha. Baka gawa lang ng katandaan. Kaya ko naman pong intindihin si tatay na pero parang sumusobra na siya eh. Huwag yun na lang pong alalahanin. Kahit ganito, hindi naman niya ako magagawang saktan eh. Kaya wala pong dapat ipag-alala. Siya nga po pala. Nasaan si Tiyo? Kayo lang po yata yun nandito. Nagpunta saglit ng tindahan.
Nagluluto siya tapos naubusan ng asin at suka. Babalik din yon. Nakahiligan na yata ni Tio yung pagluluto po, no? Dati kasi, ayos lang sa kanya yung tinapay at kape. Minsan kahit saging at kamuting kahoy. Parang gusto ko tuloy matikman yung luto niya na puto. Mamayang hapon, magluluto tayo ng puto gawa ng kamuting kahoy. Tulungan mo ako mag-ani mamaya para may mailuto tayo. Si Mang Tomas din kasi, gustong bumili kaya gagawin ko na lang. Wika ng tiyuhin. Nakakarating pa lamang galing sa tindahan. Ay siya nga pala. Rosa, pagtiyagaan mo muna itong biskwit. Hindi pa luto ang isda at medyo matatagalan pa. Yan na muna ang kainin mo. Sidro, samahan mo ko sa kusina. Nang maintindihan ang tingin ng tiyuhin, sumunod siya rito. Bakit po, Tio? May dala ka po bang balita? Tungkol sa aswang na nagkasala sa iyong ina. Namataan siya ni Paring Rigor sa kabilang bayan. Hindi ako nagduda dahil si Pare ang nakakita ng aswang na yon noong unang inatake si Rosa. Sidro, siguraduhin mong palagi kang handa dahil hindi nalalayong pupunta dito sa lugar natin ang aswang na yon. Kung wala siyang mabiktima doon, lilipat yon dito. Ganun lang naman ang takbo ng pambibiktima nila. Palipat-lipat hanggang sa merong buhay na makuha. Huwag ko kayong mag-alala, Tio. Nakahanda ako palagi. Hindi na rin ako makapaghintay na mapagawi rito sa atin yung nilalang na yun . At sa sandaling mag-cruise yung landas namin, hindi ko na siya bubuhayin. Ididiretso ko kagad siya sa impyerno. Mabuti kung ganon. Pero dapat kontrolin mo ang iyong galit. Dahil minsan yan pa ang dahilan ng kapalpakan. Ituon mo ang iyong sarili sa ating plano. Nakasalalay rito ang paghihiganti natin para sa nanay mo. Sa kapatid ko. Pwede naman ako na ang kumalaban pero mukhang mas malakas ka kesa sa akin. At isa pa, may tiwala ko sa iyo kaya wag mo kong bibiguin. Hinding-hindi, Tio. Ilang buwan din ang ginugol natin sa pagsasanay. Hindi ako makakapayag na mapunta lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang seryoso naman ninyong dalawa. May binabalak na naman ba kayo? Sidro, Kuya George. Wala, Rosa. Nabanggit ko lang kay Sidro yung tungkol sa magaganap na sabong sa nalalapit na piyesta sa kabilang barangay. Naghahanap kami ng manok na pwedeng ilaban. Yun ba talaga? Alam ko na yung galawan nyo. Hindi nyo na ako maluloko. Tungkol pa rin ito sa nangyari dati. Ano kuya? Sidro, hindi po ba pwedeng ipagdasal na lang natin na karmahin yung aswang na yon? Ako ang natatakot para sa inyo. Rosa, wala kang dapat ikatakot. Magtiwala ka sa akin, lalo na sa anak mo. Walang mapapahamak. Gagabayan ko ang anak mo. Naputol ang usapan ng maluto ang pagkain. Muli silang nagsalo-salo at payapang lumipas ang oras. Pagpatak ng 3:00, nagpunta na sa taniman ng kamuting kahoy sina Sidro at Tio George. Habang nangunguha, napansin nila si Tatay Idong. Nagmamadaling naglalakad papunta sa kung saan. Lumilingon pa. Bagay na kahina-hinala. Nagkatinginan ang dalawa. Parehong nagtatanong kung anong nangyayari. Hindi kaya may kikitain na naman ang iyong ama? Hapon pa, napaaga yata yung kanilang pagkikita. Hindi ko alam, Tio . Pero ayon sa narinig ko noong nahuli ko sila, sa Huwebes pa yung muli nilang pagkikita. Hindi ko na talaga alam kung anong ginagawa ni Tatay . Kung ang aswang pa rin ang kikitain niya ngayon, baka kaharap niya ito sa anyong tao.
Kung may makakakita sa kanila, makikilala kung sino. Dahil sa sinabi ng tiyuhin, may naisip si Isidro. Kagad itong nagpaalam at nagmamadaling sinunda ng ama. Desperado na itong malaman kung sino ang aswang na kinakausap nito. Mahaba ang nilakbay ng ama. Hinihingal pa ito habang nakasunod. Sa isang lumang bahay nagpunta ang ama. Bago ito pumasok ay tumingin muna sa paligid. Dahan-dahan itong sumunod para malaman ang magaganap. Hindi mahirap na pumasok dahil masyadong maraming butas ang dingding na pwedeng daanan. Naging maingat naman siya sa kanyang pagkilos. Mahigpit itong nakakapit sa medalyon at bumulong ng sabulag. May kalakihan ang bahay kaya natagalan si Isidro bago mahanap ang kinalalagyan ng ama. Sa kusina nag-uusap ang dalawa at dahil gawa sa kahoy ang sahig, hindi na siya humakbang pa. Marupok at bawat pag-apak ay makakalika ng ingay. Para hindi mahuli, nagtago na lamang ito sa tabi at tinalasan ng pandinig. Hindi ko alam na may alaga ka palang uwak. Pumunta sa bahay at nag-ingay. Hindi ko alam kung anong gustong sabihin kaya nagpunta na ako rito. Anong kailangan mo? Tanong ng ama sa isang matandang babae na nakatalikod sa direksyon. Kailangan ko ng makakain. Baka gusto mong tumulong. Huwag kang tumanggi dahil may pananagutan ka rin sa akin. Isa na pala yung pananagutan. Akala ko ba kusang tulong mo yon, tanda? Noong lumapit ako sa'yo, hindi ako nakapagsalita dahil inunahan mo ko. Alam mo na kagad ang pakay ko eh. Tapos ano, binigay mo sa akin ang isa mong anak para alagaan ko. Dahil ang nilalang na yon ang sasagot sa aking problema. Tinanggap ko naman dahil sabi mo kusang tulong yon. Oo, bumuti ang karamdaman ko noong nasa aking pangangalaga ang anak mo. Pero ngayon sasabihin mong pananagutan ko yun sa'yo. Aba, ang pilis mo naman yatang makalimot ng napag-usapan natin. Kung gusto mo ng makakain, maghanap ka. Kaya mo yan total, isa ka namang aswang. Huwag mo kong susubukan ni Dong. Baka gusto mong ilantad ko ang nangyari dati. May anak ka, hindi ba? Balita ko nagsasanay siya para makipaghigante sa aswang na nambiktima sa kanyang ina. May kapatid din ang asawa mo na isang manggagamot na may sapat na kaalaman para pumatay ng isang nilalang. Kung hindi mo ko tutulungan ngayon, magiging katapusan mo na rin sa sandaling magsalita ko. Ano? Hoy, huwag kang magkakamali. Baka nakakalimutan mo. May kinalaman ka rin sa nangyari. Kung ilalaglag mo ko, hindi lang ako ang mapapatay nila. Pati ikaw. Magkasabwat tayong dalawa. Tandaan mo yan. Naikuyom ni Isidro ang mga kamao. Nagkikiskisan ang bagang. Nandilim ang paningin sa usapang nadinig. Hindi niya akalain na ang nangyari dati ay planado. Bumibigat na rin ang pakiramdam at gustong-gustong tapusin ng sariling mga kamay ang buhay ng dalawang nasa harapan. Ngunit kumalma muna ang binata. Nais nitong malaman ang buong katotohanan. May pagkain dyan sa balde. Dalhin mo at ipakain sa anak ko. Sa Huwebes, kung wala kang bibit-biting handog sa akin, alam mo na kung anong mangyayari sa iyo, Idong. Wika ng matanda. Tinalikuran na nito ang ama at nagpunta sa kabilang bahagi ng bahay. Kinabahan si Isidro dahil napatingin ito sa paligid. Akala niya mauhuli na ngunit binaliwala lamang nito ang napansin. Sunod niyang nakita ang ama.
na may buhat-buhat na isang balde. Galit itong lumabas ng tahanan at binaybay ang daan pauwi. Nang siya na lamang ang naiwan sa tahanan ng matanda, nais na sanang sumugod, ngunit naisip na baka mas malakas ito kumpara sa kanya dahil nasa dome siya nito. Wala nang napagpilian ang binata. Umatras na muna at umuwi ng tahanan. Hindi na nagpapigil ng sarili si Isidro. Kaagad niyang sinugod ang ama at harap-harapang kinumpronta. Tay, tama po ba yung narinig ko? May kinalaman kayo sa nangyari kay nanay. Kaya pala wala kayong balak na mahanap yung aswang na ng biktima sa kanya. Kaya pala parang natutuwa ka pa kasi ang totoo. Ikaw rin ang may pakana. Anong klaseng ama ka? Wika ni Isidro. Tila nataranta naman si Tatay Idong. Hindi malaman kung anong sasabihin ngunit mabilis ding nakabawi. Hindi ba sabi ko sa'yo, bawal ka rito sa kubo. Ang tigas naman ng kokote mo, Isidro. Ilang ulit ko ba bang Kailan mo babalak umamin, Tay? Nasusuka na ako sa inyo. Nahihiya ako. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng ama na kasing sama mo. Nagawa mo pang ipagkanulo sa aswang ang asawa mo. Sa puntong ito, hindi na rin nagpapigil ng galit ang ama. Nagkasigawan at naibunyag ang isa pang katotohanan na gumulat kay Isidro. Manahimik ka! Matagal na akong nagtitimpi sa'yo dahil tinuring kitang akin. Pero ito na ang panahon para malaman mo ang katotohanan at para tantanan mo ko. Isidro, hindi kita anak. Hindi ka galing sa dugo ko kaya wala kang karapatan na magsalita laban sa akin. Anak ka ng kababata ng nanay mo. Hindi ako ang iyong ama. Naiintindihan mo? Nanlumo si Isidro sa narinig. Hindi inaasahan na malalaman ang bagay na ito. Gusto lamang naman sana niyang malaman ang totoo tungkol sa nangyari sa ina. Ngunit ibang katotohanan ang natuklasan. Oo, Isidro. Tama ang nadinig mo. Matagal ko nang alam. Noong 3 anyos ka pa lang. Pero pinatawad ko ang nanay mo. Dahil lang akala ko, isang beses lang mangyayari ang pagkakamali na yon. Pero hindi. Naulit pa ang lintik. Yung kapatid mo na ipinagbubuntis niya. Hindi ko yun anak. Sino ang ama? Ang dati niyang kaklase. 2 beses akong niloko at oo, ako ang tumawag ng aswang para sana patayin ang pesteng rosa na yon. Pero swerte lang dahil may nakasaklolo. Ang lintik mong tsuhin at ang kaibigan niya. Ano? Masisisi mo ba ako? Gumanti lang ako, Isidro. Pero sana, hindi sa ganung paraan. Pinagtangkaan mo ang buhay ng nanay ko. Hayop ka. Wala kang kasing sama. Sinugod ni Isidro ang ama. Pinagsusuntok. Ngunit dahil may taglay na siyang kakaibang lakas, hindi nagawang makalaban ni Tatay Idong. Nagulpi ito hanggang sa humandusay sa lupa. Dumadaing sa natanggap na bugbog. Nang makita ang balde, binuksan niya at bumungad ang nangangamoy na lamang loob. Nagmamadali itong nagpunta sa silong ng kubo. Dito nakita ang nilalang na ginagawang alaga ng ama. Isa ding aswang. Ngunit bago pa man mapuksa ay nakalakad na. Nakabawi ito. Pinaghampas siya ng 2x2. Natamaan sa ulo kaya gano'n na lamang ang pagkahilo. Direktang bumagsak sa lupa. Bago tuluyang nawala ng malay, narinig niya ang ama na pinapatakas ang aswang.
Nagising na lamang si Isidro na nasa tahanan na ng tiyuhin. Nabahala ito noong sinundan niya ang ama. Hinanap ito kung saan-saan, hanggang sa napadpad sa kubo at naabutang walang malay. Kuya, gising na si Isidro. Anak, kumusta ang pakiramdam mo? Kuya, si Isidro gising na siya. Sigaw ni Nanay Rosa. Kagad sinuri ng tiyuhin ang kalagayan ng pamangkin. Pinalitan nito ang halamang gamot na nakabenda sa ulo. Mabuti at hindi malala ang pinsala mo sa ulo. Nabigla ka lang kaya nawala ng malay. Ang ama mo ba ang may gawa nito sa'yo? Marahang tumango ang binata. Sasabihin na sana ang natuklasan, subalit itinikom ang bibig pagkakita sa ina. May tiwala siya rito na may dahilan kaya hindi sa kanya sinabi ang nalaman sama. Naintindihan ng tiyuhin ang kanyang tingin. Kaya iniba na lamang ang usapan para hindi na magduda si Nanay Rosa. Isidro, inumin mo itong gamot para bumalik sa kondisyon ng iyong katawan. Magpahinga ka muna. Huwag kang maglikot para hindi mabinat. Rosa, bumalik ka na sa kwarto mo. Ako na ang bahala kay Isidro. Magpahinga ka na rin. Gusto pa sanang manatili ni Nanay Rosa sa tabi ng anak. Ngunit pinilit ito ni Tio George para mabigyan sila ng oras ni Isidro na makipag-usap. Ikaw na lang ang naabutan ko sa kubo. Sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa ni Idong sa'yo. Huwag kang matakot na magsabi. Ako mismo ang haharap sa taong yon. Tio, alam niyo po ba yung nangyari kay nanay? Ang sabi ni tatay, 2 beses siyang naloko, kaya naging ganun yung pakikitungo niya. Talaga po bang hindi siya yung aking ama? Maging yung sanay kapatid ko na nasawi noong sinalakay ng aswang si nanay? Nabigla ang tiyuhin sa kanyang sinabi. Kagad pang umiwas ng tingin. Tiyo, totoo po ba? Naguguluhan na po ko. Hindi ko alam kung nagsasabi ba ng katotohanan si tatay o sadyang gusto niya lang bilugin yung ulo ko. Tiyo, gusto ko lang hong malaman. Wala nang nagawa ang tiyuhin kundi sabihin ang totoo. Totoo, Isidro. Pero wag mong pag-isipan ng masama ang iyong ina dahil hindi niya kagustuhan ang nangyari. Isa siyang biktima ng panggagahasa. Masakit malaman pero ito ang totoo. Para maging malinaw sa'yo, isasalaysay ko ng buo ang nangyari. Noong araw na namasukan bilang katulong doon sa Maynila si Rosa, naaktuhan na may kalupitan ng naging among lalaki. Ginahasa siya. Umuwi ang nanay mo. Humingi sa akin ng tulong pero wala akong magawa. Malapit sa batas ang pamilya ng lalaki. Ipinagdasal na lamang namin na karmahin siya. Ang pangalawa naman, noong naimbitahan sa kaarawan ng dating kaklase, nagsipunta ang buong klase kaya pumunta na rin siya. Pero anong nangyari? Naulit ang mapait na nakaraan. Yun na nga, ipinagbuntis ang kapatid mo. Pero hindi nabuhay dahil nabiktima ng aswang. At alam mo ba kung ano ang mas masakit? Walang ginawa si Idong kundi sisihin si Rosa sa nangyari sa kanya. Sa halip na tulungan ng asawa niya, pinandirihan pa dahil nalawayan ng ibang lalaki. Kaya nga binawi ko siya sa tatay mo eh. Isidro, patawarin mo ang nanay mo kung naging bunga ka ng karahasan. Pero mahal na mahal ka niya, higit pa sa inaakala mo. Mas lalo lamang naglangit-ngit sa galit si Isidro para sa ama. Nakaramdam din ng awa sa ina. Naninikip ang dibdib at bumibigat ang kalooban sa sinapit. Kilala niyo po ba yung mga demonyong gumawa nun kay nanay?
Gusto ko po silang patayin. Sinagot na ng Karma ang dati niyang amo. Na aksidente, patay. Ang kaklase naman niya, wala na rin. Ako mismo ang pumatay. Sa galit ko, hindi ako nakapagpigil. Inabangan ko sa daan at doon ko siya pinutulan ng hininga. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko dahil mas masahol pa siya sa demonyo. Kung ganun, wala na pala tayong problema sa dalawang yun. Si tatay na lang at ang kasabwat niyang aswang ang kailangan nating tugisin. Kasabwat na aswang? Anong ibig mong sabihin, Sidro? May nalalaman ka ba? Tiyo, noong nalaman ni tatay na hindi niya anak ang ikalawang pinagbubuntis ni nanay, kinain siya ng galit. Ang sabi niya sa akin, nagtawag siya ng aswang at tinuro si nanay. Anong klaseng asawang nakakagawa ng ganong bagay sa sariling kabiyak? Napakahayop niya, tiyo. Isa siyang hayop. Idong, isa kang demonyo. Ano pang nalalaman mo, Sidro? Sabihin mo sa akin at baka ako pa mismo ang papatay sa taong yan. Sabihin mo! Nasundan ko ho siya, tiyo. Nakita ko yung matandang aswang na kinakausap niya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit parang niligtas pa ang buhay niya sa pamamagitan ng pakikipagkasundo at pag-aalaga ng isa pang aswang. Sa kabilang bayan ko sila nakita doon sa lumang bahay. Kung ganon, ibinenta ni Idong ang sarili para maisalba ang kaunting problema. May sakit sa atay ang tatay mo dahil wagas magpakalasing noong binata pa. Tinaningan na siya ng doktor. Natakot siguro kaya kumapit sa patalim. Sa tingin ko, pinasahan ng sumpa ang iyong ama. Mawawala ang karamdaman pero magiging aswang kalaunan. Sa ngayon hindi pa e-epekto pero darating ang takdang panahon. Hindi talaga nag-iisip. Napakabalimbing ng utak. Tiyo, bukas na bukas, tugisin natin silang pareho. Baka makatakas pa sila. Gano'n na nga, Sidro. Pero may gusto kong linawin. Handa ka bang kalabanin ng iyong ama ng walang pag-aalinlangan? Natigilan si Sidro. Nagkiskisan ang ngipin matapos timbangin ang lahat ng nangyari. Tiyo, mapapatawad ko sana si tatay kung patas yung laban. Pero may isiningit siyang nilalang na naging dahilan ng kamatayan ng kapatid ko. At kamuntikan na din si nanay. May pananagutan pa rin siya. Kung sakaling hindi ko kaya, iaasa ko na po sa inyo. Naiintindihan kita, Sidro. Ngayon, magpahinga ka na muna. Bukas na bukas hahanapin natin ang aswang na yon. Baging ang tatay mo. Sabay natin silang pananagutin. Kinabukasan, dali-daling nagpunta sa kubo ang magtiyungin. Saktong naabutan ang ama na nagpapakain ng alagang aswang. Bilisan mo ang pagkain dahil kailangan na nating umalis bago sumikat ang araw. Hindi ka na pwede rito. Baging ako. Dahil paniguradong susugod si Cedro at ang nagmamagaling niyang tsuhin. Hindi ko kasi napigilan ang aking bibig. Nasabi ko tuloy ang totoo. Bilisan mo riyan. Ano? Kulang pa ang mga lamang yan. Naku naman. 2 aswang ang itinumba ng nanay mo para lang may makain ka. Tapos sasabihin mong kulang. Tama na yan. Maging si Tio George ay nagulat sa nasaksihan. Aminado itong kakaunti lamang ang kaalaman pagdating sa aswang. Ngunit hindi niya akalain na merong nilalang na ang kinakain ay laman ng kapwa halimaw. Dali-daling pumasok ang dalawa. Dumiretso ang tiyuhin sa aswang at kagad itong pinagsasaksak. Kumpleto naman ang kanyang dala at sapat na ang langis at patalim para putulan ito ng hininga. Masyadong mabilis ang pangyayari na kinagulat ni Tatay Idong.
Anak nang, paano mo napatay? Bakit mo ginawa yon? Hayop ka. Kahit kailan isa kang pakilamero. Pati si Sidro ay dinadamay mo. Mahiya ka, Idong. Ikaw pa ang may ganang magalit. Gayong ikaw ang may kasalanan dito. At sa tingin mo ba sinusulsulang ko si Sidro? Para malaman mo, siya mismo ang lumapit sa akin para maipagiganti ang nanay niya na hindi mo kailang magagawa dahil isa kang duwag, makasarili at demonyo. Tangkang susuguri ni Tatay Idong si Tio George. Ngunit hinarangan kagad ni Sidro. Sinuntok ang mukha ng ama. Tama na, Tay. Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Sa ginagawa mo wala ka ng pinagkaiba sa kanila. Isa kang halimaw, hayop, demonyo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para mapalaki ka, mabihisan, mabigyan ng tirahan, yan ang igaganti mo. Pasalamat ka pa nga dapat dahil tinanggap kita. Kahit alam kong anak ka ng iba, wala kang utang na loob. Kailanman, hindi ako tatanaw ng utang na loob sa taong nagpahamak sa aking ina at sa kapatid ko. Mas masahol ka pa sa demonyo. Wika ni Sidro. Binugbog nito ang ama sa labis na galit. Hindi siya inawat ng tiyuhin dahil nais din itong matauhan si Tatay Idong sa lahat ng kasamaang ginawa. Nang bumalagta na ito sa lupa, saka lamang siya tumigil. Sidro, bumagsak na siya. Tama na yan. Siguro naman natuto ka na, Idong, dahil kung hindi, ako mismo ang tatapos sa iyo ngayon din. Maswerte ka pa rin dahil ngayon ko lang nalaman ang kademonyohang ginawa mo sa aking kapatid. Dahil kung noon pa, malamang naaagnas na sa loob ng kabaong ang iyong katawan. Pinagpala ka pa rin ng pagkakataon, pero mukhang matatapos na rin ang buhay mo. Sa pagkakaalam ko, kapag binigyan ng alagang aswang ang isang tao, at kapag namatay ito, gayon din ang amo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino pa ang aswang nakasabwat dito. Magsalita ka na habang may hininga ka pa. Huwag. Patawad. Patawarin niyo ako. Hindi ako nag-iisip. Dala lamang ng galit kaya ako nakagawa ng ganitong bagay. Sidro, patawarin mo ko, anak. George, tulungan mo ko. Gamutin mo ko. Pagmamakaawa ni Tatay Idong, napaubo na rin ito ng dugo sa labis na pinsala ng katawan, gawa ng natanggap na bugbog. Kung ako lang ang magpapasya, papatayin kita, pero dahil mahal ko ang aking pamangkin at ginagalang ko ang kanyang pasya, siya ang tatanungin ko. Sidro, pagbibigyan mo pa rin ba ang hayop na ito? Natahimik ang binata. Nag-iwas na rin ang tingin dahil naging emosyonal lalo na nang makita ang kalagayan ng ama. Kahit alam na ngayon na hindi si Tatay Idong ang tunay na magulang, hindi pa rin niya may pagkakaila ang pagiging ama nito sa kanya. Naging totoo sa pag-aalaga at pagtugon sa pangangailangan. Kaya naging mahirap ang magpasya ngayon. Hindi ito makapagsalita. Huwag mo nang pilitin, Sidro. Sagot ko na ito. Huwag kang mag-alala. Alam kong naguguluhan ka ngayon, kaya hayaan mong ako na lang. Makalipas ang 2 araw, hindi pa rin mawala sa isipan ni Sidro ang nagdaang nangyari. Hindi na nila hinanap ang matandang aswang nakasabwat ng ama. Dahil nakalis na ito, wala na silang naabutan sa lumang bahay. Naging kampante naman siya sa sinabi ng tiyuhin. Dahil nang suliin ang aswang doon sa tahanan ng ama, konektado lamang ang buhay nito sa matanda.
Hindi nalalayong danasin din ito ang sinapit ng nilalang. Habang si Tatay Idong naman, ginamot at ngayoy nagpapagaling sa mismong tahanan ng tiyuhin. Matapos ang lahat ng nangyari, pinili pa rin ni Isidro na magpatawad. Malaki ang naging kasalanan ni Tatay Idong sa kanyang ina. Ngunit hindi maitatanggi ang nagawa nitong kabutihan. Nang tuluyang gumaling ang ama, bumalik ito sa tahanan at namuhay ng mag-isa. Napatawad na rin siya ng asawa, ngunit hindi na pinilit na maging buo muli ang minsang tinawag na pamilya. Dumadalaw pa rin naman si Isidro, subalit mahahalata na ang pagdistansya ng binata. Hindi ito masisisi. Ipinagpatuloy ng binata ang natutunan mula sa tiyuhin. Sa paglipas ng panahon, mas lalong nadagdagan ang kanyang kaalaman. Pagdating sa usapang aswang, naging kampante ang tiyuhin dahil buo ang tiwala sa pamangkin. Hindi pinipigilan sa anumang gustong gawin, lalo na kung laban sa mga naglipa ng nilalang. Sa tuwing aalis para manugis, inaabangan niya ito at hinihintay ang pag-uwi. Sa simpleng kilos na ito ni Tio George, mas lalong pinagbuti ni Isidro ang tungkulin. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.